Hola! Tole leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 16, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong mga kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, anong nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yon ng mga hentil, kaya't dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Nako, yung gospel natin ngayon, napaka-challenging, no? Sabi ni Jesus, opening statement pa lang, ano ang sabi niya? Ibigin mo ang iyong, ibigin mo ang iyong mga kaaway at idalangin ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Noong panahon ni Jesus, normal lang na mahalin yung mga kakampi at layuan ang mga kaaway. Pero sa gospel ngayon, binago ni Jesus yung sukatan. Hindi dahil gusto lang niya, kundi gusto niyang ipakita na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakabase sa pagiging karapat-dapat. Sabi niya, pinasisikat niya yung araw, both sa mabuti at masama. Pinaulan niya kahit na matuwid at di matuwid. Ibig sabihin, ang Diyos ay mabuti kahit hindi perpekto ang tao. At ano yung pagkatapos na sabi niya? Maging ganap kayo, gaya ng inyong Amang nasa langit. Ang pagiging ganap ay hindi ibig sabihin walang mali. Ang ibig sabihin nito ay maging buo pa rin tayo, maging ganap sa pag-ibig, maging mapagmahal tulad ng Ama. Ito yung isa sa mga mahirap sa gospel. Kasi mas madaling magmahal ng taong mabait. Mas madaling magmahal ng taong marunong magsukli. Mas madaling magmahal ng taong mahal ka rin at pinapahalagahan ka rin. Pero paano kaya sa mga taong naninira sa iyo? Sa mga taong hindi naman humingi ng tawad? Sa mga taong iniwan ka? Hindi sinabi ni Jesus na balikan mo yung mga pang-aabuso. Hayaan mong saktan ka uli. Magpanggap ka na okay lang. Hindi. Ang pagmamahal ay hindi kawalan ng boundaries. Ang pagmamahal minsan ay yung pagpiling huwag ka na magtanim ng galit. Pagdarasal kahit hindi pa handang makipag-usap. Yung bang pagbitaw mo sa paghihiganti. Instead, Lord, bahala ka na. Kasi minsan yung akala natin, kapag hindi tayo nagpapatawad, sila ang nakakulong. Pero ang totoo, kapag hindi tayo nagpapatawad, kapag galit na galit tayo, tayo yung hindi malaya. At napakaganda nung sinabi ni Jesus, anong gagawin natin sa kanila? Ipanalangin natin sila. Hindi niya hinihingi na maging close tayo ulit. Ang sabi niya, ipanalangin. Kasi mahirap kamuhian ang taong ipinagdarasal mo. Kasi kapag pinagdadasal mo siya, parang unti-unti nababago yung puso natin. At baka yung unang himala ng panalangin,
hindi yung kailangan magbago sila, kundi tayo mismo ay maghilom sa sakit na naranasan natin sa kanila. At baka may isang taong kailangan marinig ito ngayon. Hindi mo kailangan maging kaibigan ulit sila, pero huwag mo hayaan na ang sugat ang magdikta ng iyong pagkatao. Saan tayo hinahamon ng gospel ngayon? Una, huwag na tayong magsalita na masama laban sa mga taong nakasakit sa iyo. Pangalawa, magtakda tayo ng mga boundaries ng walang galit. Kung ilimit natin yung ating pakikitungo sa kanila. Mahirap, pero ito ang binibigay sa ating paanyaya ng gospel ngayon. Let us pray. Panginoong Jesus, alam mo hindi madaling magmahal kapag sugatan. Hindi madaling magdasal para sa mga taong nakakasakit sa amin. Pero turuan mo kaming magmahal tulad ng Ama. Palayain mo kami sa galit. Pagalingin mo yung mga sugat na matagal na namin dala. At kung hindi pa namin kaya magmahal, turuan mo muna kaming huwag mapuno ng puot. Huwag kaming masyadong mamuhi. At unti-unti, hubugin mo ang puso namin ayon sa iyo. Amen. Friends, baka may kakilala kang nandun pa din yung sugat. Yung hindi pa rin makausad dahil sa sakit. Share natin yung audio gospel na ito. Hindi mo alam, baka sa simpleng pag-share, ito'y maging unang hakbang ng paghilom. Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga Facebook friends, Instagram. Hayaan mo lang. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.